kahit hindi pa ako nag-start for the doktrina, nung pagkatapos po namin ni Carojen, binuksan ko po yung TV sa INC TV. Iglesia ni Cristo ay hindi po naniniwala sa Trinity o Trinidad. Kapatid na Romel at mga kaibigan, bumalik tayo sa Biblia bilang tanging batayan ng ating pananampalataya. Opo. Sinasang-ayunan po ba ng Biblia ang aral nilang yan na ang tunay na Diyos ay binubuo ng tatlong persona na kung tawagin po nila ay Trinidad? Hindi po yan sinasang-ayunan ng Biblia. Ang katunayan, mga kaibigan, ay mababasa po natin dito sa aklat ng Malakia sa 2, ang talata ay 10, ganito po ang nakasulat. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Sa panahon pa po ng mga propeta ay itinuro na nila na iisa lang ang Diyos, ang Ama na manlalalang. Hindi po iisang Diyos na may tatlong persona. Baka naman po yan ay sa panahon lamang ng mga propeta, kapatid na Romel. Sa panahong Kristiyano po ba ay namamalagi ang aral o paniniwala na iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama na nasa langit? Opo, namamalagi po yun. Hanggang sa panahong Kristiyano, ang katunayan, kapatid na Christian, mababasa natin dito sa aklat ng Juan 17, ang mga talata ay 1 at 3, ganito po ang nakasulat. Pagkasabi ni Jesus nito, tumingala siya sa langit at nagsabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin ng iyong anak. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ikaw na kaisa-isang tunay na Diyos at si Jesucristong sinugo mo. Ayon po sa ating Panginoong Jesucristo mismo, ang Ama ang kaisa-isang tunay na Diyos. Hindi rin po niya sinabi, kapatid na Christian, na ang iisang Diyos ay may tatlong persona. But still, I never stop. Hanggang sa, meron akong comparison. Meron kasi yung dating daan, meron yung kape at pandasal, meron na akong mga gauge. Pero matagal po kasi ako sinabihan na manood ka ng INC TV. Ako kasi ayaw ko. Pero nung naumpisahan nga po at nakita ko, nabasa ko mismo sa Biblia, yung urge ko of I wanna know the Iglesia. Sinubukan ko po that time. Ilang dekada ako sa loob ng kumbento. Ilang panahon ako na nagsilbi sa simbahang Katoliko. Bakit wala silang itinuro sa mga Katoliko na bawal kumain ng dugo samantalang matagal na itong nakasulat sa Biblia? Maging ang pagsasagawa ng sign of the cross. Ito pala ay tanda ng mga taong parurusahan. Ikinapupuot pala ng Diyos ang pagluhod at pagdalangin sa harap ng mga larawan o rebulto. Higit sa lahat, salungat pala sa Biblia ang aral na ang Diyos ay may tatlong persona. Ang Ama lang ang tunay na Diyos. Si Kristong anak ay tao. Wala ngang Trinidad. Gaya ng matagal ko nang hinala. Ibig sabihin ay naging kasangkapan ako para magkamali rin ang iba. Na kung ano yung binasa sa akin at nakita ko, yun din pala sa TV, walang kaibahan. So, nag-decide na po ako na I'll try to go to church. Hindi po ako sinabihan actually ni Carojen o yung sa kasambahay ko na sumamba ka. Doon pa lang na nabasa ko sa Biblia, nasabi ko, I've been wasting my time. Elementary pa lang ako na
akala ko ito yun na matagpuan ko talaga yung for my soul, for my salvation. Hindi pala. Joyce? Joyce! Ate, nandito po ako sa kusina. Halika nga muna. Anong oras nga ulit yung simba niyo bukas? Pagsamba po, 5:45 po ng umaga. Okay. Sige. Sabihin mo sa mga bata, matulog ng maaga at magsasamba tayo. Talaga po? Ano ba? Excited ka naman. Ang sabi ko, magsisimba pa lang, hindi pa ako aanib sa Iglesia ni Cristo. Masaya na po ako doon. Sige, halika na't matulog na tayo para magising pa tayo ng maaga bukas. Sige po. Pumunta kami, sumamba kami. Si Karoje nakita niya ako. Na-shock siya. Sabi niya, oh, sumamba ka. Sabi ko, opo. Paano po ba? Ang sa akin kasi that time na nakita ko na with just a short period of time, with, hindi nga halos whole day yung na-extend nga po, I think more than 2 hours yung namin that time ni Karojen. Alam mo yung happiness na hindi ko maintindihan. Noong pagpasok ko po sa kapilya po ng Manggahan, hindi ko yung nafe-feel ko na may isang, yung after po ng abuloy, yung may na kakanta po, tapos prayer, na you have to close your eyes, which is, it's not usual for a nana. If we pray, our eyes are open. If I pray, there's a rosary. That time po, walang hawak, naka-close, pero naramdam po ninyo yung, hindi ko alam kung that time, spirit ba to, or talagang tumatayo lang yung balahibo ko. So eventually, nag-decide na po ako that time na, ito na yon. Kasi nung pumasok ako sa convent, nung hinatid ako ng mother ko, hindi ko naramdaman yon. Ang naramdaman ko nung pumasok ako is, takot ako na hindi ko na makita ang parents ko, ang family ko. Pero nung pumasok ako at sa kapilya, sabi ko, yung feelings ko po, yung differentiate, yung comparison, it's really totally different. And yung reading of the Bible, sharing yung sa teksto, is iba po talaga. Umuwi kami ng bahay. Ate, kumusta naman po ang pagdalo ninyo sa pagsamba? Ganun palang pagsamba ni Joyce, ibang-iba sa Katoliko. Salamat naman po at nakapag-observe kayo sa pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Alam mo, matagal na akong nagsisisi nga ako kasi matagal na akong iniimbitahan sa mga pagsamba at sa mga iba pang gawain ng Iglesia ni Cristo. Nagsisisi ako kasi ngayon ko lang ito ginawa. Ano po ang plano niyo ngayon, ate? Alam mo, Joyce, lumaki ako at nagkaisip bilang isang saradong Katoliko. Pero hindi ko naramdaman ang ganitong kaligayahan. Dito ko lang naramdaman yung kapayapaan at kaligayahan na matagal ko nang hinahanap. Maraming salamat sa Diyos. Following day, bumalik si Karojen. Sabi ni Karojen, Karod, sabi ko, tuloy ang doktrina, Karojen. Sabi niya, hindi, baka, ano ba yung term niya, parang baka nabigla lang ako. Sabi ko, hindi pa ako nabigla. Totoo to, sabi ko. Ako yung taong, pag may pinasukan ako, talagang I stand for it. Paninindigan ko. At ayaw ko na, sabi ko, matanda na ako para sabihin na trial and error. Hindi po eh. Sabi ko, gusto ko kasi matapos agad. Kumbaga, parang ako yung gustong mamadaliin. Pero sabi ni Karojen, hindi ganon ang pagpasok sa iglesia. So, thankful ako that time na walang hindrance kasi pinipray ko yon.
Sa totoo lang po, yung process of sa pagpasok or magiging kaanib sa iglesia, sasabihin na natin na for me, honestly, ang bilis lang sa akin. Naging mabilis sa akin, it's because I've been a former Roman Catholic, I've been a former nun, a mongha, na ang dami kong tanong hindi nasagot. Yung feeling ko of happiness for my soul, and ang gusto ko is yung salvation, nagpa-doktrina pa lang ako, yun pa lang, ang dami ng nasagot sa mga tanong ko. Nung naging iglesia po ako, lalo ko siyang naintindihan na sabi ko, yung bawat hinga ko, yung bawat kinakain ko, kailangan ko palang ipapasalamat ko kay Ama yun. At lalo pala na yung going to church ko, yung obligation ko, kung may obligation ako sa anak ko, sa pamilya ko, mas lalo pala na ako is may obligation ako doon kay Ama. Nasabi ko, kahit gaano ako kabisi, kahit gaano ako kapagod, I make a time for Him. Sabi ko, grabe ang ibinigay niya sa akin. Yung mga nangyayari po sa amin na pamilya, hindi niya kami pinapabayaan. Nasabi ko, kahit hindi mo pala hinihiling kay Ama, binibigay niya. So lalo ko naintindihan na, totoo nga, there is only one Father. Na itong Iglesia ni Cristo pala, hindi lang yung tipong, yung happiness, hindi lang yung blessings palang ibinibigay niya, pero yung salvation, andun na talagang pinaparamdam niya sa'yo, pinapakita niya sa'yo na pag nasa iglesia ka, hindi ka dapat mangamba, hindi ka dapat matakot, kasi ako na Ama mo, kahit anong mangyari, andito ka, huwag kang mangamba, and at the end of your life, hindi man ako maabutan sa pagdating niya, alam ko ay nasa kanya ako, embrace ako sa kanya. Ngayon na andito ako sa iglesia, kahit konting question, kahit konting doubts, alam po ninyo na talagang cloistered ako. Alam ko na hindi ninyo ako basta-basta mapapaling kasi yung paninindigan ko sa pagiging iglesia, yung process ko na napagdaanan bago pa lang ako ng iglesia, nagpadoktrina ako, sinusubok, ang dami ko napagdaanan sa pagsubok na dun ko nalaman na hindi niya ako pinapabayaan. Nakamit ko po yun lahat-lahat, and hanggang sa yun sa asawa ko po na natagpuan at sabi ng asawa ko, Han, totoo nga. Ang una ko po talagang pinipray ever since up to now kasi inaakay ko po yung mga kapatid ko, yung father ko. Sabi ko po talaga kay Ama, always guide me, gawin niyo akong instrument. At sana dito po sa itong nangyayari po sa akin, mapaipalabas pag may makapanood po, huwag ho sana ninyo isarado yung puso at isipan ninyo. Nagpapasalamat ako kay Ama na tinawag ako. Matagal man ako tinawag at naging kaanib ng iglesia. But then, thankful ako dahil may purpose siya. May reason siya, may message siya. Pinagdaanan ko lahat yon. Or ibinigay ni Ama sa akin yung time na yon na matagal na sa convent ako para malaman ko talaga kung ano yung totoo at may comparison ako. Ngayon na kaanib ako sa iglesia, I'm grateful and thankful kasi never ako na
yung in doubt ako sa pamilya ko po, sa mga kaibigan, at saka dun sa mga dati ko pong kasamahan sa kumbento, sa Madre. Ako po yung nananawagan, whoever's watching right now, wala akong galit. The more I feel na I wanted you to be near. Kung kaya ko to approach you, to give my hand, I will extend. Kasi po, gusto ko lahat tayo makamit po ito. Ako po si kapatid na Rodeline Madriaga, dating madre sa Iglesia Katolika, at ngayon po ay isang kaanib na po sa Iglesia ni Cristo. Handang magtaguyod ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Naging isang madre man si kapatid na Rodeline Madriaga, ay naging daan ito upang magkaroon siya ng pag-aalinlangan sa mga aral sa dati niyang relihiyon. Sa ngayon ay nasagot na ang mga katanungan niya na sa loob ng Iglesia ni Cristo niya lamang natagpuan. Isa siya ngayong masiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ako po si kapatid